Let us read God's Word together in Luke chapter 13, verses 18 to 19. He said, therefore, what is the kingdom of God like? And to what shall I compare it? It is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his garden, and it grew and became a tree, and the birds of the air made nests in its branches. God bless the reading of His Word. Lord, we thank You for Your Word. Lord, today, God, ready our hearts to receive Your Word and apply Your Word in our daily lives. Thank You, God, that You are speaking through Your people, through Your Word. And so, Lord, we want to receive it with humble hearts, with gentle hearts, God, that we will obey our God, our Lord, and our Savior. Thank You, God. Let's pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan ulit natin sa Lord. And right now, we will go through the preaching of the Word. But we are blessed na marinig natin yung Word ni God through our founding pastor. He's here with us. As we know na every year na pumupunta dito, si Pastor Ernie for Missions Month, and he's been all over Life Churches to minister together with the missions team, and he will be with us then as we celebrate our 70th anniversary next week. So I believe every one of us here are blessed through his life, because if not for the call of God in his life to go to missions here in the Philippines, we actually don't know where we will be right now, no? If not for the grace of God in his life as well, for his obedience to the call of God. And so without further ado, let me call on our founding pastor, Pastor Ernie, to preach the Word of God for us this afternoon. Diyan na naman, founding. Parang tumatanda na naman tayo dyan sa founding na yan. Good afternoon. Batiin nyo yung mga nasa tabi niyo, sa likod niyo sa inyo. Good afternoon. Okay, bago tayo mo po. High five lang, para medyo cool tayo, high five. Good afternoon sa lahat. Wala dito ang misis ko. Naiwan na naman sa kainan. Galing ako sa kainan. Kaya nga ako hindi makalakad 2 days ago, tinamaan na naman ako ng gout. So kumain na naman ako ngayon, pero iniwasan ko na yung karne. Nilampasan ko siya. Sabi ko, hindi kita kakain. Isda lang. Kaya medyo okay pa rin. Kasi sakit dito eh. Pero I believe that God already healed me. Amen? Amen. Alam nyo kasi, ang salita ng Diyos, parang punlayan, di ba? Parang seed. So you read that verse, read by Sam. Thank you, Sam. The kingdom of God is like a man who had a mustard seed and he planted and it grew to be a tree. Yan po ang ating verse ngayon. So, makinig kay Pastor Ernie. Ang ibibigay ko sa inyo ay Word of God. Yan po ay isang seed. Pag natanim sa puso ninyo, hindi sa isip. May tanong nga ako sa mga young adults kagabi. Alala mo pa yung tanong? Sabi ko, anong mas mahirap? Yung matigas ang ulo o matigas ang puso? Anong sagot? Matigas ang puso. Kasi yung matigas ang ulo, mako-convince mo yan. Pag nakita niya, mas maganda talaga dumaan dito. Kasi talaga traffic doon. Pag naisip niya, oo nga no, pwedeng magbago pero ang matigas na puso. Si Lord lang makapagbabago niya. How? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because the Word of God, pag natanim yan dito sa puso, magkakaroon ng ugat yan at babaguhin ka niyan. Ito lang, kinakailangan lagi tayong nakikinig. Amen. Amen. Mahina yung amen nyo ngayon. Busog ba kayo? Ang ninaantok kayo Parang pareho tayong busog. Tsaka hindi lang yon, hindi lang makinig. Basahin na intindihin ang salita ng Diyos. Parang sabi ko yan sa isang kasama ko sa Amerika. Pastor, gusto ko talaga mag-grow. Sabi ko, kinakailangan para mag-grow ka, lagi kang nakikinig. Kasi ang salita ng Diyos, parang tubig yan. Pag binuhos mo, parang kang nag-shower, unting-unting nahugasan yung mga maruming kaisipan. Amen? So, amen. Palakpan natin ang Panginoon. Good morning. You may be seated. Sige, you can be seated.
We have the second part of the series. Ang series natin ay The Mustard Seed Kingdom. Nakakita na ba kayo ng mustard seed? Ilan sa kayo kumakain ng mustasa? Pareho ba yun? Mustasa. Tsaka mustard seed. Oh, alam mo yung mustard, alam mo ko yung ginagamit sa hotdog yun sa US. Pero dito, pag mustard, parang mustasa yun, di ba? Saan mo ba nilalagay yun? Anong luto nilalagay nun? Yung sinigang sa, pareho tayong matatakaw. Miso, yan. Sarap yan. Pero ito ang itsura ng mustard seed. Tingnan natin. Yan, ganyang kaliit. Tingnan natin kung paano pag natanim yan. Oh, wow. Wala, ba't isa lang nga nag-wow? Wow! 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 Laki oh. Oh, from a small mustard seed to a big tree. This is the parable na binasa kanina. Pastor Ernie, ano bang parable? Okay, sige nga. Anong parable? Ang parable ay isang simpleng story na ginagamit ni Lord yan para illustrate ang isang lesson. May spiritual lesson sa simpleng storya. Kaya kayo, kapag nakinig kayo ngayon, and you listen to the story, there is a lesson behind the story. And you'll find this in the Gospels. Itong mustard seed, you'll find the story of the mustard seed in the book of Matthew, Mark, and Luke. Okay? Let me read that again, and let's go through it again. Let me read so that makita natin yung first verse talaga na ating pag-aaralan ngayon. Sabi, Jesus said, therefore, what is the kingdom of God like? What is the kingdom of God? Kasi minsan, pag sinabi kong kingdom of God, baka hindi nyo naintindihan. May dalawang klaseng kaharian. Yung kaharian ngayon na nakikita ninyo, pag lumabas kayo at bimayahe kayo dyan, whether sa Aguinaldo, kung saan, muulan, traffic. Kahit saan kayong lugar lumipad sa mundo, yan ay kingdom ng mundong ito. It's the kingdom of this world. But there is a greater kingdom, amen? There is a better kingdom, an eternal kingdom. It is the kingdom of God. Okay. So kaya nga si Jesus, nung nandito siya, tinuro niya na mayroong dalawang klaseng kaharian. Ngayon sabi niya, kung hindi ka mapapanganak muli, kung hindi ka maboborn again, dapat sa inyo, alam niyo, ipaliwanag yun. Ano? Pag tinanong, ano pong ibig sabihin ng born again? Na kailangan ma-explain niyo yun. Kasi pag hindi niyo na-explain yun, i-explain sa iyo ng isang kulto. Iba naman ang kahulugan ng kulto doon. Amen? So mahalagang naintindihan niyo ang salita ng Diyos. When Jesus said, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Because the door to the kingdom is your faith in Jesus. The kingdom of God is an eternal kingdom. At merong paraan, may daan papunta doon. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one goes to the Father except through me. So the only way to enter the kingdom is to be born again, to accept Jesus as Lord and Savior. Yan lang, that's the only way. You cannot enter that kingdom in any other way. There's no other way. You cannot join Life Novaliches and think you're going to go in the kingdom. Amen, hello, nandito pa kayo. Porket nandito kayo doesn't mean you're going to enter the kingdom because it is a personal relationship. So syempre dapat alam ko. Walang sino man makakasabi sa akin kung save ako hindi, pero alam ko kung save ako. Kasi meron akong relationship kay God. Kaya pag nagbigay kayo ng testimony niyo yun. That is your personal testimony. So God is talking about the kingdom. Sabi niya, how is the kingdom of God like? Ano bang itsura ng kingdom? So it starts using the mustard seed as an example or a symbol of the kingdom. Because the kingdom of God started as a mustard seed. Because here's what it says. What is the kingdom of God like? And what shall I compare it? It is like a grain of mustard seed na tinanim ng isang lalaki sa hardin, in the garden, and it grew to become a tree, and the birds of the air made nests in its branches. Okay. So, the mustard seed is small, pero
nag-research ako, meron pang mas maliit sa mustard seed. At saka, pagdating sa mustard tree, may mas malaki pa sa mustard tree. So ang ibig sabihin ba that what was the Lord accurate? Because we're not talking about really a mustard seed and just the tree. We're talking about what Jesus was trying to say, that there is so much power and potential from a small thing, na pag nagsimula ka ng maliit, there is so much potential from a small thing to grow into a great and big thing. Amen. So that's basically the goal of Jesus, na wag niyong liitin or don't take for granted your small beginnings. Ilan sa inyo will agree with Pastor Ernie? Lahat naman tayo nagsisimula doon. Amen. Lahat tayo nagsisimula sa maliit. Right? We all start small. And when we start small, God is teaching us that we need to look at that our small beginnings, we should not take that for granted. Let's put that as point number 1. Can we put that as point number 1? Point number 1 is, ito para sa ating lahat, our small beginnings can have a great impact. Our small beginnings can have, no matter where you are or who you are, wherever country you were born, kung dito man or sa US, we all have small beginnings. Adi and I had a small beginning in the US. Wala kaming kotse, ang aming firstborn, nagkaroon ng miscarriage ang misis ko, liit-liit ng sweldo ko, bumili ako ng kotse, yung pala walang atras, ganun-ganun hindi umatras. Grabe yung, di ko malimutan yung kotse, mahal na mahal ko yun, pero talagang di ka pwedeng pumarada ng pag-ganun. Kailangan dire-diretso. Unang-unang kotse namin, na-total lang misis ko yun, junkyard ang baksak noon, talagang mahirap ang simula. Amen. Ilan sa inyo naalala nyo pa your small beginnings? So don't forget your small beginnings, because that's where God is trying to build a foundation. A foundation. Dahil pag nalimutan ninyo yung small beginnings ninyo, you will not appreciate what you have. Kaya kami ni Adi, we appreciate small things. Although we have cars today, we appreciate our small car. Unang baby namin, si Mark, kinuha ni Lord. That's why mahal namin yung tatlo naming anak at pati mga apo namin. Why? Kasi yung aming simula, although medyo magulo, although medyo mahirap, kasi pag iniisip mo, pag merong isang maliit na halaman na umuusbong pa lang, darating ang mga ng buhay, hangin, ulan, minsan di lang ulan, minsan bagyo, na talagang gusto niyang, kumbaga, maagos na lang yun, mawala na lang yun. Kaya yung maliit na halaman yun, kapit lang. Amen? Kapit lang. Kaya minsan tayo, dapat kapit lang. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka lang kay Lord. Oo. Sabi nung isa, pabulong pa, kumapit ka kay Lord. Sabi niya, alam ko na yun. Kapit lang tayo. Kasi gusto ni Lord, yung small beginnings mo, hindi nyo kalilimutan. Why? Kasi yun ang pundasyon ninyo. Naalala ko pa nung si Pastor Tim, laging may panyo. Hindi nawawala ng panyo si Pastor Tim. Ngayon, wala na siyang panyo. Laging nakatakip yung ganun. Tsaka hindi ko siya kilala noong 2006, 2007. No. Pastor Henry. Bata-bata pa tayo noon. Wala pa tayong gout noon. Medyo malago pa ang buhok natin noon. Alala mo ba yun, 2007? Ilang taon na yun, nakalipas. Tagal na rin Kasi 17 years na, di ba? O kasi magsi-17 years, happy anniversary. Magkita tayo, ha? Big time. Sosyal. Fairview na lang kayo. Fairview na lang kayo. Pag sinabi, church ka sa amin. Saan? Hindi mo sasabihin dito. Sige, taka sa church. Doon kami sa Fairview Terraces. Ano ang pangalan ng church nyo? Life sa Fairview. See?
Life's a Fairview. Pagkatapos, kain lang tayo. Lakad-lakad tayo sa mall. Excited ako sa inyo kasi this is a new thing. Di ba? Parang new chapter ninyo. Di ba? Parang mga bagong may baby rito. 30 minutes na lang. Ang bilis mo naman. Erica, kararating ko lang. Pinauwi mo na ako, ha? Pinauwi mo na si Pastor Ernie, layo pa ng Amerika. Sabi niya, 30 minutes ka na lang. Joke lang. Mahal ko yan si Erica. 2 beses ko nakasama sa Iloilo yan. Masarap kasi. Sila dalawa ni King David. Wala pa si King David? Wala pa. Anyway, naalala ko pa si Pastor Tim ninyo. Estudyante pa siya noon. Kaklase niya sila Chas, di ba? Sila Chas, yan. Sila Ana, kaklase sila. Nakaputi sila lahat Hindi ko siya kilala noon. Pero hindi ko alam na ang bawat isa pala sa atin, meron tayong tinatawag na potential. May potential. Diba? May potential itong taong to. Pero sa totoo, lahat ng taong nilikha ng Diyos, may potential. Ang hirap lang, pag hindi nyo, kasi kapag negative kayo, alam mo dito, iniklian nyo, no? Sa amin, man, you're negative. Dito, ang nega mo. May pagka-social mo, nega-nega mo, no? Parang okay din pakinggan, pero negative pa rin. Di ba? Meron kasi mga negative, di ba? Ngayon, yung pag negative ka, parang sa sarili mo, hindi ka na magsasucceed. Diba? Lalo na kung may magulang ka na. Hindi na yan! Hindi na yan! Ako, wala nang pag-asa yan. Ingat lang mga magulang. Hello, mga magulang, nandito ba kayo? Parents, I'm talking to you. Hey, Jason. Laking taong nito si Jason. Sama ko sa US siya. I was telling that parents should never be negative. They should always give positive reinforcement to their kids. Kaya mo yan. Kunyari, nag-bike, pag bumaksak, sabihin ng nanay, huwag ka na mag-bike, No, sige, kaya mo yan, di ba? Or we're teaching them that life is hard, but you can make it, right? Because your small beginnings, just like you, hindi malilimutan nila Pastor Eric, Pastor Henry, yan, yung mga legends. Kung ako, founder, legend yan. Para may kasama akong matanda. Legend. Hindi nila malilimutan kung paano kami nagsimula. Pero yung simula na yun, kung hindi kami nagsimula ng ganon, hindi magiging matibay ang Life Novaliches. Kasi yung foundation na yun, yun ang basically yun ang ugat. Amen. Kung mataas ang puno, dapat lalong mas malalim ang ugat. So yung mga ugat, ang hirap kasing, hindi kasi nakikita ang ugat. Amen? Hindi mo makikita. Makikita mo lang ang puno. Pero malalaman mo lang, pag lumampas na ang mga bagyo, yung punong nakatayo pa rin, matibay. Malalaman mo yung mga bumaksak, makita mo yung ugat nakaangat ng ganun. So itong prayer ko sa inyo, Life Nova, na habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, is ang mga ugat ng inyong faith ay lalong lumalim. Amen? Sabihin mo, Pastor Ernie, bakit naman mahalaga yun? Para sa inyo po yun. Para sa kinabukasan niyo po yun. Hello? Amen? Para sa mga darating na bagyo. Amen? Kasi ang bagyo, hindi nyo pwedeng, hindi ka pwedeng ma-exempt. Right, Gerald? You cannot be exempt from the storms of life. Sabi ni Gerald, ba't ako lang ang tinawag ni Pastor? Diba? Raymart, sabihin, sama na natin si Ray. Hindi tayo exempt dyan sa mga bagyo ng buhay. Kailangan natin, lagi tayong malapit kay God, lagi tayong nakikinig ng Word. Yung Word of God kasi mahalaga talaga yan. Kaya ito, right away, sinabi, there was a man who planted a mustard seed and it grew. Why? Because the environment, although wanted to destroy the seed kept growing because God, in some way, was helping the seed grow. Can I tell you this, that God is in your life every single moment, every single day, through thick and thin, through storm, through wind, through, di ko pwedeng sabing snow, walang snow through rain, that God is with you through the storms of your life because He promised that He'll never leave, He'll never forsake. But sometimes, iniisip mo, ba't parang wala si God?
Alam mo sa Amerika, hindi masyadong madrama ang mga mga congregation ko doon eh. Mga fact check sila, nagche-check. Oh, saan ba sa Bible yung sinasabi ni Pastor? Actually, maganda yon eh. Dito, medyo may konting dramang kasama. Kaya medyo exciting dito kasi may iyak, may tawa. Parang teleserye, di ba? Ang teleserye, may hilig kayo sa teleserye, no? Kaya maganda dito, kaya medyo animated dito. Pero gusto kong malaman niyo, although yung animated, yung parang may drama ang buhay, totoo naman. Totoo naman. Kasi ang Pilipino, although madrama sila, masarap ko silang kasama. Masarap kayong kasama. Kasi ilang taon na akong bumabalik dito. Hindi lang ako bumalik dito nung COVID. Pero since 2006, I was here. Why? Kasi, kaya dinala ko yung US team. Sabi nila, paano kaya nakakayanan ni Pastor yun? Hindi nila alam. Ito yung secret ko para lalo akong maging on fire kay God. Kasi, bumabalik ako sa aking pinanggalingan. May kasabihan yung ang mga matatanda, o mga matatanda dyan, ang hindi lumingon, tanda ka na talaga hindi lumingon sa pinanggalingan na hindi makakarating sa lahat kayo matanda na. Well, it's true. It's true that small beginnings have great impact. Small beginnings can have great impact. And this is what we want to say. Why? Because Jesus started with small beginnings. How did Jesus start? He was born in a manger. Amen. Born in Bethlehem. Did the world know that Jesus was coming? No. Who knew? The lowliest of people knew. Yung pinakamababa sa society knew. The angels, did they talk to the kings? Did they talk to the government? Was there a parade? There was no parade. There was no drum roll that the king is born. Nothing. But the angels announced. And who heard? Just humble and simple shepherds. That's the small beginning of our Lord. And he grew up like a tender sprout. And that's prophesied in the Old Testament, in the book of Ezekiel. Nalalaki siyang like a tender sprout. Actually, that's the prophecy really back that there will come the branch. Kasi pag sinabi nating branch, sa Tagalog, tangkay. Di ba? Pag may ano bang mas maliit pa sa tangkay? Maliit na sanga. Ano pang maliit doon? Di ba? Parang, come on, man. Mini branch. Tanggapin na natin yung sinabi rin, mini branch. Now, from that mini branch will come a kingdom that will welcome the nations. And here we are. Not because of Pastor Tim, not because of Pastor Ernie, but because of that little branch. Here's what it says. Reading from Ezekiel chapter 17. The prophet Ezekiel, starting with 22 to 23. Read with your heart. Thus says the Lord God, I will take also one of the highest branches of the high cedar and set it out. So kukuha siya ng isang branch dun sa pinakamataas, and I will crop off, putulin niya yon, ika-crop niya yon, from the topmost of its young twigs, sabi niya, a tender one. Kumbaga talagang batang-bata pa, tender one. And will plant it on a high and prominent mountain. Next verse. On the mountain, height of Israel, will I plant it that it may bear branches and produce fruit and become a noble cedar. And under it will dwell every kind of bird. In the shade of its branches, birds of every sort will nest. The Old Testament is all about the prophecy of the coming of Jesus. The New Testament is all about the fulfillment of the Old Testament. Amen. That finally, in the New Testament, the prophecy has now been fulfilled. That
a Savior was born. That the Savior will bear the sins of the world. And that little twig, that little branch, yung maliit na branch o sanga na yon, that little branch will one day be a huge tree that will shelter you, especially if you're tired. You know, Robin, ikaw ba mabiyahe ka pa? Mabiyahe ka pa ba? Hindi na. Mabiyahe pa. Mahirap ba minsan bimahe? Tulad ng anong trabaho, sino sa inyo masasabi nyo, hindi madali trabaho nyo, taas ang kamay. Oo, madali pa lang to. Buti pa kayo. Di ba? Pero sa totoo lang, di ba mahirap trabaho? Mahirap gumising. Minsan, maliit ang sweldo. Di ba? Huwag niyong taas kasi wala akong pera. Na kahit mahirap ang buhay, di ba? Kaya nga, si Jesus, isa siyang malaking puno na pwede tayong sumilong. Amen? Pwede tayong sumilong. Kasi malilim dun di ba? Lalo tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa lilim. Although, dito tayo sa tropical country, ayaw natin na mainit. Bakit ganun? Pumunta kayo sa mall, pero ayaw niya naman mamili. Wala naman kayong binili. Pumasok kayo, wala kayong dala. Labas kayo, wala rin kayong dala. Pero sabi niya, sarap. Sarap dito sa mall. Kasi ayaw natin ng init. Di ba? Ang mga Pilipino sa Amerika, Americans don't carry umbrellas for the heat. Right, Jason? An umbrella is only for the rain. Alam niyo ba yan? It's only for the rain. Kaya pag may nakita kang na mataas ang araw, mainit na araw, tapos may umbrella, Pilipino yun. Pilipino yun. Tapos yung mga Amerikano, what? Why is he carrying an umbrella? Kasi umbrella para lang sa ulan. Diba? Pero ang kasarapan nito is, pag napagod ang isang Kristiyano, ilan kayo napapagod din kayo? Ilan sa inyo, yung hindi lang napapagod, na-frustrate, na-stress kayo, kasi mahirap ang buhay. Minsan nakakaiyak ang buhay, di ba? Minsan, hindi lang mahirap, kung hindi, yung meron kang pinagdadaanan na minsan hindi mo na makaya. There is a place we go. There's a person that we go to. That in His arms, we can find rest. And His name is Jesus. And I'm going to give you some verses to prove to you that that little branch na sabi ni God na puputulin niya, tapos itatanim niya, in the Old Testament, really is no one else than Jesus Christ. Going again, reading at Zechariah 6:12. Should I say to him, thus says the Lord of hosts. Sabi niya, behold. Sabi, behold, the man whose name is the branch. The branch. The man, capital M, which means He's God, the second person of the Trinity. The man whose name is the branch, for he shall branch out from his place, and he shall build the temple of the Lord. Show the picture of the small branch. That small branch started like that. Meaning to say, kung si Jesus, ganun din siya nagsimula sa maliit, hindi rin dapat natin di natin dapat ikahiya o i-take for granted yung ating maliit na simula, yung ating small beginnings. Amen. Small beginnings, diyan tayo nang galing. Diyan tayo lahat nang galing. Ezekiel 31:6. Ezekiel said, all the birds of the heavens made their nests in its bow. Under its branches, all the beasts of the field gave birth to their young. And under its shadow lived all great nations. All of us need rest. I just want to encourage you here today. The reason you got saved, the reason I got saved
was because of a seed. It was a seed. How many of you remember the parable of the sower, the soils? Parable about the soils when farmer went to sow, nagtanim siya, mayroong ibang mga punla na nahulog lang sa tabing daan. Iba, nahulog sa sa mga thorns, sa mga tinik. Iba naman nahulog sa mga bato. Iba naman nahulog sa magandang lupa. Again, parable yun, no? It's a story that Jesus gave. Kaya precious sa akin yun kasi hindi gawa-gawa ng tao, galing yung kay Jesus. Gumawa siya ng isang storya para makuha natin ang kahulugan. Amen. Kasi pag nakuha ninyo, nag-gets nyo yung kahulugan nun, babaguhin talaga ang buhay ninyo. Amen. Tulad ng pagbabago niya sa buhay ko. Kasi naintindihan ko yun eh. Kasi 3 beses akong nilapitan para i-share ang salita ng Diyos. Nung ako ay 22 anyos, I was 22, may nag-share sa akin, parang pinagtawanan ko pa, para bang baliwala. Sabi ko, alam mo ba yung Biblia mo? Sabi ko, makakain mo ba yan? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, umiinom pa nga ako nun eh. Sabi ko, bro, huwag na natin pag-usapan yan. Bad trip yan eh. Sa kanya. Ganun si Pastor Ernie talaga nun. Pero hindi ko alam ang katotohanan. Kasi ganun tayo nun. Hindi natin alam ang katotohanan. Hindi pa tayo binago. Pero doon na nagsisimula ang tawag ng Diyos sa buhay ko at maging sa buhay ninyo. So yung punla na yun na tinapon sa puso ko, parang nasa tabing daan lang. Sinabi ng Biblia, the Bible said that the birds came and ate the seed. Pero alam mo, hindi sumuko ang Diyos sa buhay ko. Amen. Hindi rin sumuko si Lord sa buhay ninyo. Kung malalaman nyo lang ilang beses kumakatok ang Panginoon sa puso ninyo, may iiyak kayo. Kasi walang tigil ang Diyos sa paghabol sa atin kahit tayo lumalayo. Amen. O sa mga taong lumalayo, huwag ninyo nang itaas ang kamay ninyo dahil lahat naman tayo. Pero ang kagandahan ng Panginoon, hindi siya sumusuko sa paghanap sa atin kapag tayo naliligaw. Kasi totoo lang, kahit saan kayo pumunta, habulin kayo ng Diyos. Amen. Pangalawang beses, na-share naman ako ng kapitbahay ko. Siguro hindi siya na maging magandang example kasi nung panahon lagi ako napipilay nun kasi I was doing taekwondo during that time at the age of about 20, 21 or maybe younger. Lagi akong na-sprain. So sabi niya, Ernie, halika, mamasahin kita. Sabi ko, sige, thank you. Kapitbahay, umuupa sa amin. Pag hilot sa akin, para siyang nagpre-pray. In the name of Jesus, just pray for healing. Ginagawa nitong taong to. May pabulong-bulong. Oh. Yung pala, di naman niya ako sineran, pero binubulungan niya yung aking tuhod o yung aking paa. Yung pala, born again pala siya. Minsan nakikita ko siya, nagmumura. Minsan naririnig ko, minsan nakikita ko, nagsusugal. Kaya hindi ko nakita si Jesus sa kanya. Pero naririnig ko, nagpre-pray siya. Pero at least, ginamit pa rin siya at nagtapon ulit si Lord ng punla sa puso ko. Pero pumunta doon sa bato. Kasi medyo naging matigas yung puso ko. So baliwala rin. Sabi nga pag napunta sa bato, mawawala. Darating yung init ng araw, mawawala rin yan, matutuyot. Yung pangatlo na, kinulit na ako ng meron kasi akong mga kabarkada. No? Young adult din, nasa age ng mga between 20 to 22, na born again sila. Ngayon, kasi kainuman ko yung mga yun eh. And then, lumapit tuwing umiinom ako, doon sila lumalapit. Yun nakakainis eh. Ano naman Bible yan? Sabi niya, Ernie, matin ka naman ng Bible study. Sabi ko siya, ayokong matin dyan eh. Bad trip yan eh. Ayokong matin dyan. Tagay ako. Minum kayo dyan. Ngayon, walang tigil yun. Ang kulit-kulit nung dalawang babae. Ang kulit-kulit. Hindi ko malilimutan yun. Magkapatid yun eh. Si Shalane at si Blaze. Hindi ko malilimutan. Doon nainis na ako.
nung siguro, kakakulit sa akin, sabi ko, sige na nga. Sabi ko, wala akong ganyan. Sabi niya, hindi mo na kailangan manamit dito. T-shirt ka lang, ganyan. Simple lang. Basta umaten ka lang. O sige pag ako umaten, huwag mo na akong kukulitin. Katapusan na natin to. Huwag mo na akong kukulitin. O sige. Kasi 1 year older ako. Pagpunta ko, hindi ko alam na doon pala mangungusap si Lord sa akin. Sobrang tigas ang puso ko, pero meron akong talagang alam ni Lord, meron akong mga tanong sa Kanya. Yung mga tanong na, halimbawa, ito talaga tanong ko, Lord, bakit ka nandiyan dyan? Bakit ka naghihirap dyan? Kasi pasok ko sa simbahan. Parang kawawa naman to si Lord nandiyan dyan. Bakit ka ba nandyan? Ano mo nangyari? Kasi may Biblia kami. Biblia namin malaki pa kay Erica Laki. Talagang gaganin mo yung Biblia Display yun. Tsaka yung cross namin, ang laki. Malaki pa rito. Siyempre, may tao sa cross. So ngayon, wala ko talagang alam. Kasi hindi ako saved. Pag di ka saved, wala ka revelation. Hindi mo maintindihan. Pero hindi ko alam, may potential pala sa puso ko na si Lord lang ang nakakita. Amen. Minsan, hindi makikita ng magulang mo, potential mo. It's okay. Sana makita nila. Sometimes your friends may not see. Sometimes, hindi ka panay-paniwala sa kanila na, ikaw, ganun Pero meron tayong Diyos na tunay na magulang natin. Mataas ang tingin sa atin kasi anak tayo ng Diyos. Amen. So dumating ang panahon na nung natapos na yung Bible study, sabi ko, medyo interesting ito May nabanggit nila si Satan, nabanggit nila 666, yung Antichrist. Sabi ko, okay ito Parang movie ito Tapos pauwi na ako, sabi nung missionary, Ernie, bago ko umuwi, nagbabasa ka ba ng Bible? Wow! Tiyempo. Pag ganun ko. Sabi niya, ulitin natin ulit. Background ulit tayo. Ulitin mo yan, kapatid. Ulitin mo ulit. Maganda yung background music mo Nagbabasa ka ba ng Bible? Sabay tunog Sabi ko, ma'am, wala po akong Bible, ma'am Narinig ngayon ni Blaze. Sabi, ito, hiramin mo. Nung inuwi ko yung Bible na yun, inuwi ko na parang hiyang-hiya ako na may dala akong Biblia. Ayokong makita ako ng barkada ko, ayokong makita ako ng... Pero kasi para sa akin, may hawak ka ng Biblia, ano ba yan? Dati hawak mo, beer. May Biblia na, parehong B, di ba? Huwag na natin bagatin yung isang B. Beer na lang, right? So anyway, pagdating ko sa kwarto, alala ko sabi ng missionary, pray ka. Sabihin mo kay Lord na mangusap sa'yo. Binasa ko yung John 1:1 hanggang 1:14. Alam mo, marami akong tinuro ko na yun ilang beses sa ibang tao, hindi nila magets. Pero one time ko lang nabasa, parang naging movie sa akin, naintindihan ko lahat yung ginawa ni Lord, na ginawa niya yung para sa akin. Kaya biglang na-feel ko na first chapter pa lang, parang hinihilan ni Lord ang puso ko. Nung dumating sa chapter na binaptize siya ni John, and John said, "There's the Lamb of God who takes away the sins of the world." Iyak na ako nun. Hindi lang iyak, hagulgul ako nun. Sinasabi ko, 1 hour, hindi 1 hour Posible. Imposible in 2 hours. Posible. Kasi ang tagal kong umiiyak. Yung iyak ko talagang tinakpang kong bibig ko kasi napapahiyaw ako sa nararamdaman ko yung kasalanan ko, na talagang ang kasalanan ko kaya napako si Lord dahil sa kasalanan ko. Naintindihan ko yung ebanghelyo. Naintindihan ko yung gospel. Naintindihan ko na makasalanan. Naintindihan ko na si Lord lang makapagliligtas sa akin. Binasa ko. John, Book of Acts, Book of Romans. Binasa ko na. Ganda pala nito. Di ko na ito susuli, itong Biblia na to. Nakawin ko to. Sabi ko. Hindi talaga ako save So, bumalik ako kinabukasan, doon sa maliit na bahay, Bible study. Nandun, mga 5 tao lang, panay maliliit pa, panay babae pa. Sabi ko, asan po si Sister Moore?
missionary. Ay, wala po, nasa Quezon City. May tanong kasi ako. Ayoko naman sabihin yung nangyari sa akin, na umiyak ako 3 oras, ayoko naman sabihin yun. Kalak-kalakang tao, ganito na kalak, medyo payat lang ako noon. Payat lang ako noon. Wala pa akong tiyan noon. Anyway, nung umupo ako, minamaniw ako yung jeep. Meron akong owner's jeep. May pumasok ba naman, hindi ko kilala, hindi rin nila kilala, galing, papunta siya sa YMCA, yung pala pastor siya sa YMCA. Pumasok na lang siya, ito, tumayo. Huwag kayong matakot, I'm a pastor from the YMCA. God spoke to me that there's someone here. 4 lang kami. Siguro 5. 4 lang kami. There's someone here who needs to receive Jesus in his life. Sabi ko, wow. Wala bang tugtog? Walang tugtog. Sa akin, yun, si Kuya, umalis ka kasi, kailangan ko yung tugtog mo eh. So anyway, sabi niya, is this the church that believes that Jesus is God? We believe in the Trinity. Is this a church? Sabi, is this a church that believes in the inerrancy of the Bible? Sabi nung 3, yes. And so, pinatayo kami at pinatanggap kami. Umiyak na naman ako noon. Binigay ko ang buhay. That's the time na talagang sinabi ko yung sinner's prayer. Kasi before, nung sa bahay, wala pang sinner's prayer. Kasi naintindihan ko lang. Pero kinabukasan, nasabi ko yung sinner's prayer. Tinanggap ko si Lord. Di na ako nagbago magmula. Di na ako bumalik sa dati. Kasi alam ko, na kung ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa akin, hindi ko dudungisan ang dugo ng aking Panginoon. Amen. Yung pala, may potential pala si Pastor Ernie. Na hindi lang maging tanggero, hindi lang maging taong ganyan, na one day yayaman. Yung pala, mas masarap pala yung mayaman sa Panginoon. Amen. Dumating ang panahon, nag-join ako ng Navy. Ayoko nga mag-join ng Navy. Kaya sabi ko, pagkaroon ng babalik na lang ako sa Pilipinas. And that's why I came. And that's what started life, Novaliches, when I came back. But I want to tell you that you have potential. And you have purpose, and you have power. Huwag ninyong smallin yung simula ninyo. Kasi mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Huwag niyong isipin na maliit lang yun dahil yun ang pundasyon ninyo. Yung bagyo sa buhay ninyo, the storms in your life, the problems in your life are there for a reason. They're there to make you stronger. Amen. Because of a house, kahit anong ganda ng bahay, kung ang pundasyon hindi rin matibay, gugunaw din yun, mawawala rin yun. Pero kahit gaano kabigat ang ipatong mo sa isang pundasyon, hindi na mawawala yun. Amen? Ilang minutes na lang ako, anak? 2 minutes? Ha? 5 minutes, see? Tamayo tayo, exit tayo. Ilan sa inyo na-bless kayo? Nice. Oh, joke lang yung kuya, ha? Kau naman eh. Mahal na mahal ko yan si kuya. Oh, really? Anong nangyari? May nangyari? Brown out. Oh. Kailangan mo bang pumunta ron? Okay. Pero sakto yung tunog mo, kailangan ko yun. Kaya nga hinahanap kita kanina dahil maganda yung pasok mo eh. Ilan sa inyo na-bless kayo? Okay. Itong mga natutunan natin ngayon, kung si Lord nagsimula sa maliit na simulain, small beginnings, at lumaki siya parang isang puno, dumarating ang panahon na pag tayo napapagod, kasi ito yung huling verse. Lagyan natin yung huling verse, guys. Sabi ni Lord Jesus, come to me. Sabi, come to me. Come to me, all who are labor and heavy, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. And I'm gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And my burden is light. Mga kanta. Come to me, and I will give you rest. Amen. Basil Valdez yun. Panahon namin ni Kuya yun. Amen. Pero totoo yan. Pag tayo napapagod, pag tayo nawawalan ng pag-asa, tandaan nyo, lagi may pag-asa yan. Kasi alagaan ni Lord yung punla. Alagaan kayo ng Panginoon. Pag kayo napapagod, kayo na kayo, punta kay Jesus din. Lord,
bigyan niyo ako ng lakas. Pikit niyo yung mga mata, yung mga ulo. Maraming salamat, Panginoon. You bow your heads. Close your eyes. Lord, maraming salamat. Sa mensahe ngayong araw na ito, Panginoon, na ang mga small beginnings pala, ang isang simpleng simulain ay lumalaki at nagiging isang puno na pwedeng lilim ng mga taong pagod. Lord, maraming salamat na sa inyo kami nagpupunta pag kami napapagod, kapag kami nawawalan ng pag-asa. Because Lord, you said, come to me. Lord, maraming salamat sa mga anak ninyo na dito ngayon. Kung sino man sa inyo ang nagsasabi, Lord, kailangan ko ng refreshing. Kailangan ko na magkaroon ulit ng pag-asa or na hindi ako mawalan ng pag-asa. Lord, bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Bigyan niyo ako ng lakas ng kaisipan o lakas ng katawan o spiritual strength. Tulungan niyo po ako sa aking buhay pagkat medyo hindi po madali ang aming buhay ngayon. Kailangan ko, Lord, kailangan ko ng inyong lakas. Pagkat napapagod din kami, mahirap din ang buhay. Lord, kailangan namin ang inyong presensya. Tulungan mo po kami sa aming journey sa buhay. Kung kayo yon at humingi kayo ng lakas sa Diyos, I will pray for you where you are. Taas nyo lang kamay ninyo, no? Taas ang kamay, and I will pray. Lord, maraming salamat sa mga nagtaas ng kamay. Lord, I pray right now that you strengthen them in the name of Jesus. Lord, maraming salamat na ang aming lakas ay hindi nanggagaling sa aming sarili. Hindi nanggagaling yan kung ikaw'y nagpupunta sa gym. Pagkat Lord, hindi naman physical strength ang aming kailangan, kundi kailangan namin ang spiritual strength. Ang lakas, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Lord, minsan napapagod kami, subalit alam namin meron kaming malalapitan na magbibigay ulit ng refreshing buhay at kapangyarihan. Lord, minsan na parang hindi na namin kayang buhatin o tumakbo pa pagkat kami napagod. Lord, right now I pray that you bless and strengthen every man and every woman in this place. We thank you, Lord, sa message ngayon, sa small beginnings. Na Lord, meron pala kayong ginagawang maganda sa aming buhay. Although minsan maliit lang kami, alam namin na hindi kami mananatiling maliit, kundi kami ay lalago rin at magiging isang matatag na puno. So maraming salamat. Palakasan niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Isa pa, no? Pikit niyo mga mata ninyo. Isa pa. Kung meron man sa inyo na hindi pa talaga nagsisi, hindi pa talaga tumanggap kay Jesus, hindi talaga tumalikod sa kasalanan at nakahanda na ngayon tumanggap kay Kristo sa kanyang puso para sa ganun mahugasan ang inyong mga kasalanan. At kung ano man ang mangyari, hindi kayo matatakot pagkat sa langit ang punta ninyo. Kung kayo, itaas lang ang kamay para tanggapin nyo si Lord. Sabihin nyo lang, sabihin nyo, Lord, tinatanggap ko kayo sa aking puso. Patawarin nyo ako, Panginoon. Sabihin nyo, patawarin nyo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Sabihin nyo, naniniwala ko. Sabihin nyo, naniniwala ko na kayo ay namatay sa krus at nabuhay ng muli at kayo ay babalik. Pumasok kayo sa aking puso. Hugasan niyo ang aking mga kasalanan. Lord, magmula ngayon, ako'y susunod sa inyo sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Palapangan natin ang Panginoon. Amen. 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 Maraming salamat sa inyong lahat. Jaime, kito si Jaime. Congratulations, anak. Kita kayo. Carlo, nandyan. Hoy, see you. See you. Marami ako natutuwa, yung nakikita ko ulit. Okay? So, ibibigay ko ang mic kay Sam. Mamaya, if you need prayer, I'm gonna be here. I can pray for you. God bless. Thank you, Pastor Ernie, for preaching that word to all of us. And we hope that the good thing that the Lord has started in all of us, however small that may be, that the Lord shall accomplish its purpose. And so with that, what a fitting response to worship the Lord this afternoon. So let's sing a song to God.
ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakiling. Mananatili sa dakiling, mananatili sa'yo, lilim sa dakiling, mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka sa dakiling, mananatili sa'yo, lilim. Mananatili sa'yo, na masumpungan ka sa Let's close this in prayer. Lord, we thank you for your word. We thank you for the preaching of your word. Thank you, God, that through your word, you are transforming the hearts of the people right now. Salamat, Panginoon, na itong word na na-receive namin just like that seed, Lord, that it will take root in our hearts, and one day, Lord, it will bear fruit that will last into your kingdom. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang nangungusap sa bawat isa sa amin, O God. And Lord, dalangin namin that the word that we receive today, it will not just change our lives, but will change the lives of the people who will hear it as well, Panginoon, through us. I pray, Lord, that as your people, you will be compelled, Lord, or overflow with joy, Lord, with love, Lord, in our hearts to share your word to others na hindi pa nakakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, and thank you, God, for you are doing a new thing, God, in our lives and in our church. And Lord, as we move forward, God, to what lies ahead of us, Lord, as a church, God, na Lord, we will move together, Panginoon, towards sa call mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, to bring your gospel towards many places, not just here in Novaliches, but in this nation, God, and to the nations of the world. Maraming salamat, Panginoon, and we receive that. And right now, Lord, we just wanna pray this a prayer of blessing for every one of us, that may the love of the Father, may the grace of our Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen and amen. Thank you everyone for joining us sa ating second part ng series natin, The Mustard Seed Kingdom. We will see each other again as we celebrate our anniversary. Next Sunday na po yan sa Fairview Terraces, Cinema 5. So 10 a.m. po yung service natin. So let's be there together with our families. Thank you po, and ingat po tayo sa pag-uwi. Thank you po ulit, Pastor Ernie, for preaching the Word of God to us. Ingat po. God bless everyone.